Sure ka ba sa desisyon mo, ate? Oo naman. Wala naman akong asawa eh. Wala rin akong anak. Ano naman ang gagawin ko sa buhay ko? At bilang panganay, ako naman talaga dapat ang mag-aalaga kay nanay. Pero sana, ikaw totoo yung pangako mo. Kasi, paano ko naman maaalagaan ng maayos si nanay kung wala akong pera? Hindi naman ako pwedeng magtrabaho basta. Paano ko maiiwan si nanay sa bahay nang mag-isa lang siya? Oo, ate, huwag ka mag-alala. Gaya nga ng pangako ko, lagi ako magbibigay. Mga pambili ng gamot ni nanay, pangkain dito sa bahay, tsaka pampacheck up, lahat. Eh, paano naman ako? Anong allowance ko? Ako na rin na magbibigay nun. Pero yung unang 6 na buwan, ate, siguro maliit lang may padadala ko sa'yo, ha? Kasi babawi pa lang ako nun sa mga nagastos ko papuntang ibang bansa. Oo, sige, okay lang yun. Ano ka ba? Naiintindihan ko naman na ginagawa natin to para sa magulang natin. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa lahat. Basta sagot mo ang gastusin, ha? Huwag mo rin akong kaliligtaan na bigyan ng pera. Pagdating sa usaping pag-aalaga sa magulang, paano nga ba ito hinahati ng magkakapatid? Dahil yon ang isa sa naging malaking usapin ng magkapatid na Joy at Mercy Lee. Ngunit minsan kapag pera na ang mas pinanigan ng isa, mawawala na rin ang tunay na kahulugan ng pag-aalaga. Paano kaya mareresolba ang problema sa mukhang pera na kapatid? Hello, ate. Naririnig mo ba ako? Ano, kumusta ka dyan? Kumusta na? Malakas pa rin ba ang ulan? Kanina, pero ngayon medyo humuhupa na. Mamaya pa naman daw gabi ang pasok ng bagyo eh. Bale, sa ngayon, konting ulan tapos titila rin. Madilim din ang langit. Ay, ang hina ng signal. Hindi nga kita gaanong marinig. Naku, ingat kayo dyan ha. May pagkain naman ba? Kapag delikado at kailangan ninyong umalis muna, umalis kayo kaagad ha. Oo, naghihintay naman ako ng abiso. Oo nga pala, yung pera na pinadala mo nung nakaraan, nagastos ko. Kasi nung nalaman ko na may super typhoon na parating, pinaayos ko muna yung sa likod ng bahay. Di ba nasabi ko na nga sa'yo na nasira yun? Inaalala ko, baka kapag malakas ang hangin, tangayin yun. Damay pa yung bubong hanggang sa kwarto ni nanay. Sige ate, okay lang. Ang mahalaga naman ay nagamit mo sa tama. Okay na yun. Pwede naman ako magpadala ulit sa next sahod ko. Hatiin ko na lang yung ipadadala ko kay Gino. O buti, hindi kayo nag-aaway ng asawa mo. Hindi naman ate. Mabuti ka mo, mabait din yung si Gino. May trabaho naman siya. Yung nag-aalaga sa mga anak namin yung mama niya. Ang sabi ko naman kasi sa'yo, ako na lang ang mag-aalaga sa anak nyo. Hindi mo na yun kaya ate. Ay naku, ang kulit nga ng batang yun. Kung kay nanay pa nga lang, hirap ka na eh. Nakakahiya naman na dadagdagan pa yung aalagaan mo. Namimiss ko na yung bata na yun. Sana sa susunod, makita ko na ulit siya. Ang layo rin kasi ng probinsya ng biyenan mo. Kung pwede lang din ate. Gusto ko nga sana umuwi na. Kaso lang ang dami pang kailangang pagkagastosan. Ang mahal pa ng bayad sa school ng anak namin. Tapos kay nanay pa. Pero okay lang naman yun. Sabi naman ng boss ko papayagan niya ako magkaroon ng 2 months leave kapag naka 6 years na ako sa kanila. Mababait naman to mga to. 1 taon na lang ang hihintayin ko pwede na akong magbakasyon dyan. Naku, miss na miss ko na kayo ni nanay ate. Nga pala, nasaan pala si nanay? Natutulog eh. Hindi ko na ginising kasi hirap siya makatulog nitong mga nakaraang araw. Minsan gising kami hanggang madaling araw kasi ginawa na naming lahat-lahat. Hindi talaga siya makatulog. Kawawa naman si nanay. Sa sunod na magpapadala ako ate, pasuyo na lang ulit ako na ipa-check up mo si nanay ha. Yun na nga rin talaga ang balak ko. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa'yo. Sa totoo lang, nakakahiya na kasi na parang laging ikaw na lang ang sumasalo sa lahat. Ano ka ba? Okay lang yun. Kaya nga ako nasa ibang bansa, di ba? Kapag tungkol kay nanay, magsabi ka lang. Ha? O, paano ate? Sige na ha. Tapos na ang break time ko Tawag ka na lang mamaya kapag gising na si nanay. Oo, basta may signal.
Hindi tunay na natutulog ang kanilang ina. Nasa loob lang ito ng kwarto. Hirap nang makatayo ang matanda kaya hindi ito basta makalabas. Mahina rin ang pandinig nito kaya hindi niya alam kung sino ba ang kausap ni Mercy Lee. Sa edad na 50, walang naging asawa at anak si Mercy Lee. Ang sinasabi niyang dahilan kaya ganon ay gusto niyang alagaan ang kanilang ina. Yon ang lagi niyang palusot, pero iba naman talaga ang totoo. Kaya wala siyang balak mag-asawa o magkaroon ng anak, ayaw niyang matali sa iisang tao. O sa konsepto na buong buhay niya gugugulin lang sa pagkakaroon ng iisang asawa o sa pag-aalaga ng anak. Hindi na rin siya nagtrabaho simula nung sinalunan ng kapatid niya ang gastusin sa kanilang ina. Ang perang nakukuha niya, para na rin daw yung bayad kung sakali man nakukuha sila ng taong magbabantay sa matanda. Lumipas pa ang ilan pang mga araw, nagpadala na ulit ng pera si Joy. Yun! Sakto! Umabot bago ang laro ni Chad. Anak, tulungan mo nga ako saglit at ang sakit talaga ng balakang ko. Hirap ako tumagilid. Teka lang, Nay. Saan ka ba haharap? Dito sa kabila. Aray ko. Inom ka na lang ng gamot mamaya. Akala ko ba ang sabi mo kapag nagpadala ng pera ang kapatid mo, pupunta tayong ospital. Ilang araw na itong nananakit. Hindi ba nagpapadala ang kapatid mo? Ilakad mo na lang sa munisipyo. Baka kasi kulang din dun sa pera, lalo na may anak siya. Nagpadala na po, kaso ibabayad ko ng bills. Bibili pa ako ng gamot mo. Hayaan nyo na po, bibili ako ng sinasabi nyo na herbal na gamot. Baka yun makatulong sa inyo. Kapag dinala naman kasi kayo sa ospital baka mas lumala pa yan. Gaya nung nakaraan, halos 6 na buwan bago gumaling yung sa paa nyo. Mukhang pera kasi yung mga nasa ospital Hindi naman talaga kayo gagamutin dun. Kasi nga, ang iniisip nila kapag gumaling kayo, sino na lang ang magpapagamot sa kanila? Idaan na lang yan sa herbal, Nay. Ay, ganun ba yun? Kaya nga sina Lolo ayaw magpa-ospital nun, di ba? Ay, sa bagay, tama ka nga naman. Sinanay ko noon. Gusto noon, laging herbal lang ang iniinom. Ganun lang din po yun. Huwag nyo na lang sasabihin kay Joy, ha? Kasi mag-aalala yun. Hindi kasi yun naniniwala sa mga herbal. Gusto nun kahit inuubo ka lang, ospital agad. Kailan ba tatawag ang kapatid mo? Ay, di ko pa po alam, Nay. Siguro baka mamaya pa yung gabi. Tulog pa siguro yun. Aalis muna pala ako, Nay. Ha? Ay, saan ka naman pupunta? May aanuhin lang ako saglit, Nay. May bibilin lang ako. Saglit na saglit lang talaga ako. Noong sinabi mo yan nung nakaraan, anong oras ka na umuwi? 8:00 ka ng umaga umalis. Umuwi ka ng 3:00 ng hapon. Traffic kasi noon. Pero ito, promise ko, saglit lang talaga ako. Ipapabantay na lang muna kita kay Hana. Bayaran ko na lang yung bata. Alis na ako, Nay. Ang totoo niyan, kaya siya aalis ay dahil may kakatagpuin siya. May pera siyang hawak na padala ng kapatid niya. Ibig sabihin lang nun, mabibilhan niya ang nobyo niya ng kung anumang gusto nito. Wala sa pamilya ni Mercy Lee ang nakakaalam na may kasintahan na siya. At taguri naman ang relasyon nilang yon. Paano ba namang hindi nila itatago kung napakalayo ng edad nilang dalawa? 55 na si Mercy Lee at ang nobyo naman niya ay 18 pa lang. Sagot niya lahat. Binibigyan niya ng baon at kung ano-anong pangluho. Kaya nagiging mukhang pera siya sa kahihingi sa kapatid niya. Sa lalaki niya lang napupunta lahat. Ano love, okay ka na dyan? Gusto mo ba ng bagong bag? Hindi okay lang kahit anong gusto mo. Nagugutom ka na ba? Doon na lang tayo sa hotel mag-order ng pagkain natin. Uwi rin naman tayo mga 3 hours lang kunin natin. Ayan ka na naman. Huwag ka nga magulo dyan. Mukha ng apo ni Mercy Lee ang nobyo. Kung makikita sila ng iba, parang nililibre lang ng lola niya ang lalaki. Hindi rin naman sila mapaghihinalaan na may relasyon dahil hindi naman sila naghahawak ng kamay.
Ang sinabi ni Mercily na saglit lang, umabot na naman ang hapon. Hindi niya sinasagot ang tawag ng kapatid dahil ang sabi niya, walang kuryente sa lugar nila. Nakuha naman ito ang gusto niya. Bilang kapalit ng mga gastos niya sa binata, nabibigyan naman siya ng romansa na gusto niya. Kaya nga todo siya kung gumasto sa lalaking yun dahil nakukuha niya talaga ang hanap niyang kaligayahan. Nang makauwi na siya sa kanila, nakita niyang basang-basa ang ina. May parte din na mukhang natuyuan na ito. Saan ka magaling? Kanina pa ako nakadumi dito sa higaan. Ay, teka lang, Nay. Papaliguan na lang kita. Dahan-dahan lang. Ay, Napuno na pala yung diaper mo. Tumagos na. baho ko na. Kanina pa itong umaga eh. Hindi man lang napalitan. Ang tagal mo naman kasing umuwi. Ang sabi mo ay sandali ka lang. Nagbayad ako ng kuryente, Nay. Ang daming tao. Para naman pong hindi nyo yun alam. Grabeng tagal naman nun. Papaliguan na lang kita. Ay, nabili mo ba yung sinasabi mong herbal? Ay, nakalimutan ko. Bukas na lang babalik ako. Ay, nako naman. Hindi naman talaga yon inisip ni Mercily dahil paano niya pa maaalala ang kanyang ina kung wala na siyang ibang ginawa kundi ang magpakasarap kasama ang nobyo niya. Nung natapos na siyang linisan ng ina, tumawag ulit ang kanyang kapatid. Ano ate, may kuryente na dyan? Oo, okay na. Lumabas din ako kanina bumili ng pagkain tapos nagbayad ng bills. Ay, nasan si nanay? Baka naman pwedeng makausap ko. At teka, Nay, eto na si Joy. Hello, Nay! Kamusta na po kayo? Miss na miss ko na kayo, Nay. Ano na po bang nararamdaman ninyo? Maayos naman kahit paano, anak. Ikaw ba? Anong lagay mo riyan? Huwag naman laging akong isipin mo. Ayos lang din po ako dito. Minsan tinatamaan po ng homesick pero okay lang po. Kasi iniisip ko na next year, makakauwi na rin po ako dyan. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Huwag ka panay trabaho. Subukan mo ring maggala. Enjoyin mo ang buhay mo. Ginagawa ko naman po yun minsan, Nay. Kaso hindi po ako sanay. Kasi iniisip ko na baka kapag nagpahinga ako, mahirapan ako makapagpadala sa inyo. Teka, nakainom na po ba kayo ng gamot ninyo? Oo, ngayon lang. Uy, bakit ngayon lang? Anong oras na po ba dyan? Kanina pa kamo. Alam mo naman ng mga matatanda, ang ibig sabihin sa kanila na ngayon lang, yun talagang ngayong araw o kaya ngayong hapon. Hindi yun talagang literal na ngayong oras. Sa bagay. Basta wag papalipas ng oras sa pag-inom ng gamot, ha? Nagpunta ba kayo sa ospital, ate? Oo, kaninang umaga. Nakalimutan ko lang magsabi sa iyo Ang dami ko rin kasing inasikaso. Pati yung mga papel ni nanay, inayos ko na dun sa senior citizen niya. Medyo ang hirap nun, lalo na sa benefits na dapat makukuha niya. Lagi pa akong pinapabalik-balik sa munisipyo. Basta wag mong pababayaan si nanay, ate, ha? Oo naman, ako pa ba? Hindi na nga ako nag-asawa para lang kay nanay. Para may makasama siya tapos pababayaan ko siya. Ngayon pa ba? Kung kailan kailangan na kailangan niya ako? Basta ikaw dyan ha, ingat ka palagi. Yung pera ba, ate, nakuha mo lahat? Oo, binabudget ko na nga. Medyo kapos. Ha? Bakit? Kulang pa pala yun? Ano ka ba? Nagtaas lahat ng bilihin ngayon. Yung gasol, magkano na? Mga karne, bigas, magkano na yung itinaas ngayon? Lahat ng gastos dito talagang para lang sa bahay. Ang hirap-hirap ng buhay ngayon kung di ka magtitipid, mauubusan ka talaga ng pera. Ganun ba? Naku, hindi ko alam. Dito kasi ang mura ng mga bilihin Kaya nakakaipon din ako kahit na paano. Yun na nga, para namang hindi mo alam ang meron sa Pilipinas. Yung allowance nga na bigay mo sa akin, pinang-abono ko na lang muna. Bumili ako ng gamit ni nanay tapos yung kung ano-ano ring mga kailangan niya gaya ng diapers. Ang gastos ni nanay sa diaper ngayon kasi minsan hindi na niya napipigilan ng pantog niya. Kapag iihi siya, iihi na talaga. Kaya kailangan lagi siyang may suot. Kapag naman nasuotan ko na ng bago, saka siya maiihi. Kailangan nun palit agad. Hala, nakakahiya naman, ate. Nung nakaraan din naubos yung allowance mo. Wala ka nang para sa sarili mo. Di bale, sige.
Papadala ko bukas ate ha. Hindi na kasi ako pwede lumabas ngayon eh. Oo, sige, okay lang. Ano ka ba? Patingin ulit ako kay nanay ate. Nay! Balik na ako sa trabaho ko ha. I love you, Nay. Mahal din kita, anak. Ingatan mo ang sarili mo. Ingat dyan, bunso ah. Kaya mo yan. Laban lang lagi sa buhay. Magiging maayos din ang lahat. Bye-bye. Dami pa kasing tinatanong eh. Alam na nga na ang mahal ng bilihin. Pero okay na yun. Buti naman eh, magpapadala ulit siya ng pera sa akin. Nak, huwag ka namang hingi sa kapatid mo. Ay, kawawa naman. Nay, kaya nga siya nasa ibang bansa eh para tulungan tayo, di ba? Kahit na may anak din siyang dapat na sustentuhan. Nahihiya naman ako doon sa asawa niya. Baka isipin nun masyado naman natin pinipirahan si George. Hindi yan, Nay. Mabait naman yung mag-asawa na yun. Saka ang bata pa naman ng anak nila. Imposible naman din kasi na wala silang perang mag-asawa. Malamang niya, nagpapadala pa rin siya doon. Malaki na sahod niya, 5 taon na siyang nasa ibang bansa. Isipin mo yun, 5 years na siyang nasa abroad. Yung padala niya sa atin, parehas lang nung unang punta niya doon. Kung nagtataas dapat ang sahod niya, nagtataas din ang padala niya sa atin. Kasi nagtataas nga lahat ng bilihin. Sabihin mo nang ipadala na lang kahit na yung pangkain natin. Dahil kapag nakuha na ba yung perang hinihintay ko magagamit natin yun ng ilang taon pa. Basta magtitipid tayo. Matipid naman talaga. 2 lang tayong nasa bahay. Wala rin naman tayong ibang pinagkakagastusan. Ay, wag niyo nang sabihin yan, Nay. Grabe ang gastos natin dito. Nagpapacheck up ka pa. Kahit sabihin natin na hindi lagi at wala tayong tiwala sa mga doktor, dinadala pa rin naman kita doon 1 beses sa 1 buwan para kahit paano makita kung may iba ka bang sakit o ano. Kung pababawasan natin ang bigay si Joy, paano naman ako niyan? Ano yun? Yung allowance ko ang ipantatapal ko kung may ibang gastusin na lalagpas sa bigay niyang pera? Hindi ka naman ata gumagastos ng kahit na ano. Wala naman akong nakikita na iba mong binibili. Kahit ka bago mong damit, wala ka. Hindi ka maluho. Wala ka rin namang anak na sinusustentuhan. Kaya pwede naman siguro yun. Wala ka namang bisyo. Kahit na. Paano kapag may gusto kong gawin o bilhin? Malamang di ko na yun magagawa kasi ang una kong iisipin yan kung paano ko pagkakasyahin yung budget. Alangan namang hindi ka na mag-diaper. Di ako naman ang nahirapan yan maglaba at magpalit ng higaan. Mangangamoy tayo niyan dito. Huwag mo na kasing isipin si Joy. Kung sa kanya nga ayos lang sa'yo pa kaya? Basta inaalagaan kita, ginagawa ko yung part ko. Siya naman ginagawa niya yung pangako niyang siya ang magsusustento sa atin. Yun na yun, di na yung pwedeng baguhin. Ayaw mawala ni Mercy Lee ang pera na bigay ng kapatid niya. Dahil kapag nangyari yon, paano niya pa masusustentuhan ang bata niyang nobyo? Nung napadala na siya ng pera ng kapatid niya, bumili siya ng gamit ng nanay nila, kasabay ang ilan pang kailangan sa bahay, gaya ng pagkain. Pero tipid na tipid yun lahat. Kinuha niya yung mura kahit mababang kalidad, dahil para sa kanya, ang hindi niya dapat tipirin ay ang pagmamahal niya sa nobyo niya. Minsan kasing nanghingi ang lalaki ng pera sa kanya. Kailangan daw sa paaralan. Hindi man lang siya nagtanong pa ulit. Hindi na nagdalawang isip. Inabutan niya ng pera. Siyempre, alam na agad ang kapalit nun. Wala na naman siya sa bahay nila ng higit 5 oras. Ang masama pa, walang ibang kasama ang nanay nila. Hindi pa ito kumakain. Luto lang muna pala ako ng pagkain mo, Nay. Inapabayaan mo naman ako, anak. Sabihin mo kung nagsasawa ka ng alagaan ako. La, si nanay naman nagtatampo na agad Grabe naman yun. Para saglit lang na naiwan. Saka hindi naman ako palaging umaalis Pagbigyan mo naman ako, Nay, na kahit minsan lumabas ako. Anong minsan? Hindi nabubuo ang isang araw na nandito ka lang talaga sa bahay. Nay, malamang kapag may kailangan sa bahay, lumalabas talaga ako. Kung nahihirapan ka, naalagaan ako, ipasok mo na lang siguro ako ng nursing home.
Hindi kita ipapasok doon, Nay. Yung mga nandun kasi, yung mga taong walang gustong mag-alaga sa kanila. Gaya ng mga anak nila o kaya ayaw ng ilan sa mga kaanak nila. Saka yung mga nagdadala ng magulang nila doon, hindi nila mahal. Mas kampante naman kami ni Joy kapag alam namin na naaalagaan ka talaga. Ay hindi mo naman ako inaalagaan. Nay, hindi pa ba pag-aalaga to? Pinagluluto kita, pinaliliguan kita. Ako na rin na nagpapalit ng diaper mo. Ako na lahat talaga dito sa bahay. Hindi ka na nga kumikilos kasi nga hindi ka makakilos. Kapag iba ang nag-alaga sa'yo, malay mo masama pa ang ugali. Baka saktan ka. Alam mo yung iba kong mga napapanood, yung mga nag-aalaga sa kanila, minsan kinakalbo yung matatanda. May napanood ako nun, yung mga matatanda kahit babae pa yon, kinakalbo nila para daw hindi na sila mahirapan alagaan yung buhok. Hindi sila pinaliliguan. Parang sa isang linggo, isang beses lang sila nagpapalit ng damit. Bawal na rin yatang dalawin kapag dinala sa ganun eh. Kasi parang ang labas na nun, inabandona na ng pamilya nila. Bakit naman iba yung naririnig ko doon? Dati, lumalakas pa ako. Dinala sa ganun yung nanay ng kakilala ko. Wala na kasi mag-aalaga sa kanya dahil pupunta na ng ibang bansa yung mga anak niya. Maayos naman. Matagal na panahon na yon, Nay. Iba naman na ngayon. Kaya ko pa naman eh. Naaalagaan naman kita. Minsan naiiwan lang talaga kita. Gutom ka lang kaya kung ano-anong naiisip mo. Tawagan mo ang kapatid mo. O bakit? Ano sasabihin mo? Ay sasabihin kong ipasok ka lang ako sa nursing home. May bayad yon, pero mas mura naman siguro yon kaysa sa pinapadala niya rito. Naku, Nay, gutom lang talaga yan. Magluluto na ako. Tingnan mo mamaya niyan, okay ka na. Hindi mo na maiisip yung ganyan. Paulit-ulit na binabanggit yon ng matanda. Kaya hindi tuloy matawagan ni Mercy Lee ang kapatid niya. Baka kasi biglang magsumbong ang kanilang ina. Pinahupa na lang muna niya hanggang kinabukasan. Para hindi na isipin ng ina ang gusto nitong gawin na natili siya sa bahay nila buong araw. At dahil matanda na nga si Maring, nawala na rin sa isip niya yon. Natatakot si Mercy Lee kapag nakarating sa kapatid niya ang ganong bagay. Baka mawalan siya ng pera. Ayaw niyang magtrabaho. Halos 3 araw siyang nasa bahay lang nila, kaya naiinip na siya. Gusto na niyang makipagkita sa nobyo. Sakto pa naman na may hinihingi ito sa kanya. Kaya ang ginawa niya, pinapunta na lang niya ito sa bahay nila. Ano yan? Sino yan? Nagde-deliver lang ng tubig, Nay. Ay bakit pumasok pa sa bahay? Umupo pa sa sofa natin? Sobrang init daw kasi sa labas, Nay. Kawawa naman kung hindi ko man lang patutuloyin, di ba? Tara na, pasok na kita sa kwarto mo. Palabasin mo na yan. Hindi na mainit. Mabait naman siya, Nay. Hindi ka dapat nagtitiwala sa kung sino-sino. Para namang hindi mo alam na ang daming masasamang tao sa panahon ngayon. Lalo na ang daming napapalitang pinapatay sa loob ng bahay nila. Ay baka mamaya patayin pa tayo dyan para nakawan. Nag-o-overthink ka lang, Nay. Walang ganun. Mabait siya, kilala ko siya eh. Sige na, inom ka na rin ng gamot mo para makatulog ka na. Kailangan mo magbawi. Basta, paalisin mo na. Ayoko na may ibang tao rito sa bahay natin. Walang magtatanggol sa atin. Ang hindi alam ni Maring, kaya ayaw paalisin ang anak niya dahil may gagawin silang dalawa. Akala ni Mercy Lee, kapag nakainom na ng gamot pampatulog ang ina, makakatulog na ito. Pero hindi pa rin pala. Nagpunta sila sa kabilang kwarto ng nobyo niya. Naglandian. Huy! Teka nga lang! Ano ba atat ka naman dyan? Miss na miss mo ba talaga ako? Ako rin eh. Kagabi, gusto ko sana makipagkita sa'yo. Sige na, maghuhubad na ako. Ano yun? Teka nga lang, bakit may kumakalabog sa kwarto ni nanay? Maghubad ka na, babalik din ako agad. Tingnan ko lang yun. Doon nalaman ni Mercy Lee na gising pa pala ang kanyang ina. Gamit nito ang isang maliit na kahoy para makagawa ng ingay sa pader. Bakit, Nay? Nagising ka ba? Anong kailangan mo? Kasama mo yung bata na yun sa kwarto mo. Ha? Sinong bata? Natutulog na nga ako eh. Nagising lang ako sa ingay mo. Natutulog.
rinig na rinig ko talaga ang boses mo. Eh, naglalandi ka. Nay, hindi ako nag-iingay. Nanunood ako tapos nakatulugan ko. Hindi ko naman alam nagising ka pa pala. Baka ang naririnig mo yung boses sa pinapanood ko. Tungkol kasi yun sa kabitan. Yung palabas ni na Derek Ramsey at saka Ann Curtis. Baka yung naririnig mo yung landian nila doon. Si nanay talaga. Kung ano-ano na lang ang naririnig. Matulog ka na dyan, Nay. Inaantok na rin ako. Hindi ako bingi at hindi naman ako tanga para hindi ko makilala ang boses mo. Wala nga yun, Nay. Hindi ako ipinanganak kahapon para hindi ko malaman ang pinaggagawa mo. Ay, nako talaga si nanay. Kung ano-ano ang nasasabi nyo. Epekto rin kasi yan ng katandaan nyo eh. Pero hayaan nyo, bukas makakalimutan nyo na rin yan. Tulog na, Nay. Inaantok na rin ako eh. Nagising lang talaga ako sa ginawa nyo. Tulog na tayo ha. Pinipilit pa rin ni Mercy Lee na hindi totoo ang sinasabi ng kanyang ina. Pero kahit naman alam ni Maring na totoo yung narinig niya, mahihirapan siyang patunayan. Dahil hindi naman siya makatayo, hindi niya alam kung anong ginagawa ng anak niya. Hindi niya makikita, kaya hindi niya mapapatunayan. Nung bumalik si Mercy Lee sa kwarto, binulungan na lang niya ang nobyo na huwag mag-iingay para hindi nga maistorbo ang ina sa kabilang silid. Halos madaling araw na nung umuwi ang binata. May dala na rin siyang pera na sustento ni Mercy Lee. Naibigay nga nito ang pera na pambili ng gamot ng ina. Kaya ang mangyayari, magsasabi na naman siya sa kapatid niya. Kinabukasan. Ang sakit nga ng balikat ko ngayon eh. Alam mo naman, kapag tumatanda na, di ba? Ang hihina na ng kasukasuan. Pero hindi ko naman sinabi na hindi ko naaalagaan si nanay. Ang bala ko sana, tulungan mo ko na kumuha ng bagong caregiver na pwedeng mag-alaga sa kanya na kapalitan ko. Kumbaga, hindi ako buong linggo mag-aalaga. Mga ano lang, parang kahit na 3 beses sa isang linggo lang papasok yung caregiver. Ang inaano ko kasi, kaya sinabi ko sa'yo, alam mo naman kung magkano ang bayad sa ganun, di ba? Ikaw lang naman ang may trabaho. Ikaw lang ang may kayang magbayad nun. Nahihiya nga ako magsabi eh. Kaso, gaya ngayon, ang sakit ng balikat ko. Paano ko maaasikaso ng maayos si nanay? Kailangan pa naman kapag tinatayo siya, may puwersa. Ganun ba, ate? Maghahanap ako. Magpo-post ako. May kilala na ako. Bale, sinasabi ko lang sa'yo dahil ikaw ang magpapasahod sa kanya. Sige, ate. Kung yun ang mas mapapadali para maalagaan si nanay. Tama ka rin naman. Ako nga may mga sumasakit-sakit na rin sa katawan ko eh. Ikaw pa kaya na laging bugbog sa trabaho dyan? Sa lumong lahat eh. Ay, salamat kapatid. Parang akong lalagnatin ngayon eh. Dapat nga pupunta kami ni nanay ng ospital. Kaso hindi ko magawa talagang lumabas. O basta sabihan mo na lang ako, ate, kung magkanong ibabayad sa caregiver. Inom kang gamot. Naku, sana gumaling ka na. Ay, oo nga pala. Baka may pera ka dyan. Pahingi naman ako kahit magkano lang. Bibili lang ako ng gamot ko. Wala na kasing natira sa akin eh. Nung nakaraan kasi pinahilot ko yung bandang paa ni nanay. May napanood kasi ako na minsan daw nakakatulong din yung pagpapahilot ng ganon para dumaloy ng maayos yung dugo. Sige, ate, send ako mamaya ha. Kaso baka pagtapos pa ng duty ko, anong oras na kasi oh? Hindi nakakayanin ang break time ko. Malapit na akong bumalik sa trabaho. Ay sige, ayos lang. Uutang na lang ako tapos bayaran ko na lang kapag nakapagpadala ka na. Salamat bunso ah. Nagsisinungaling na naman si Mercy Lee. Wala naman siyang sakit. Maayos at malakas pa nga siya. Mas lalo pa, hindi niya balak maghanap ng ibang mag-aalaga sa kanyang ina. Paraan niya yon para perahan ang kanyang kapatid. Ang mangyayari kasi nun, bukod ang sustento sa bahay, ang pera ni Mercy Lee at ang sahod ng caregiver. At kapag nagpadala ng pera si Joy, sa kanya mapupunta lahat ng yon. Nag-iisip na siya ng kung ano-anong panlalamang sa kapatid. Isang araw, nagkita na naman sila ng kanyang nobyo. Para sa travel niyo sa school? Ano yan? Parang ano? Ano bang tawag doon? Yung kwan? Field trip, ayun. Parang ganun ba?
Meron pa palang ganun sa grade 12? Oo, sige, magbibigay ako. Kailan ba yan? Next month pa naman pala eh. Kapag nagpadala na ng pera si Joy, bibigyan kita. Dagdagan ko na lang ng pocket money mo para pwede kang bumili ng kahit na anong gusto mo doon. May magulang naman ang nobyo ni Mercily, pero kapos sa buhay. Maaaring yun din ang nagtulak sa binata para patulan ang isang matandang babae na handang magbigay ng pera sa kanya. Paano nga naman niya iiwan si Mercily kung lahat ng hiling at luho niya ay kayang ibigay nito? Hindi rin naman siya pinipilit ni Mercily na ilabas ang relasyon nilang dalawa, kaya ligtas siya sa kahihiyan. Kahit pa may nagtataka kung saan niya nakukuha ang pera niya, wala nang pakialam doon ang binata. Hanggang sa dumating nga ang araw na nagbigay na naman si Mercily ng pera sa nobyo. 5 araw kang wala. Dapat yung gagawin natin ngayon, pang 5 araw na sulit din ha. Isa pa ulit mamaya. Pahinga ka lang konti. Ano ka ba? Kinikiliti mo na naman ako Ang harot mo talaga. Love na love mo ko, no? Huwag ka mambababae doon ha. Huwag kang titingin sa mga nakabikini doon. Kasi, bakit ka pa titingin sa kanila kung... ano ba yan? Daig pa ni Mercily ang nagdadalaga kung humarot sa kanyang nobyo. Halos buong araw silang naglalandi ang dalawa. Nakalimutan na nga ni Mercily ang kanyang ina. Hindi niya alam kung ano na ang nangyayari rito. Nakalimutan na naman niyang painumin ng gamot sa tamang oras. May pagkain naman ang matanda dahil may pinakiusapan siyang magbantay. Ang sinabi niya lang, may aasikasuhin siyang papel para sa benepisyo ni Maring. Nung nakauwi na siya sa kanila, inis na naman ang kanyang ina. Nababad na naman siya sa ihi at dumi ng buong maghapon. Hindi naman kasi siya nililinisan ng pinagbantay ni Mercily. Ang pakiusap lang naman sa kanya ay pakainin ang matanda. Ano yung nasa leeg mo? Kaya ba wala ka buong maghapon, ha? Wala yan, Nay. Ano ka ba naman? Ay, nako naman, Mercily. Matanda na ako ha para lokohin mo ng ganito. Kung nakakakilos lang talaga ako ng mag-isa, kung may nobyo ka na o asawa, bakit kailangan mo pa magtago? Hindi ka naman dalagita. Wala nga akong boyfriend, Nay. Halika, dahan-dahan lang po ang kilos. Oh, ayan. Upo ka na lang muna dyan, ha? Hilutin ko na lang paa mo mamaya. Sinong lalaki ang sumipsip na sa leeg mo? Huwag mong sabihin mo bibili ka na lang ng lalaki dyan sa labas. Grabe ka naman magsalita, Nay. Wala nga yan. Baka lamok lang yan. Kagat ba ng lamok? Hindi ka ba lang nahiya? Hindi mo tinakpan? Galing ka sa labas nakasuot ka ng sando. Nakikita ng mga tao na may ganyan sa leeg mo. Ay, akong nahihiya. Tawagan mo ang kapatid mo. Busy siya. Nagsabi siya sa akin kanina may gagawin daw siya. May mga tinatapos siyang hindi ko maalala kung ano ba yun. Baka bukas pa yung tatawag. Isa na lang ang kakausapin ko. Naiinis ako sa mga pinagkagagawa mo Bakit hindi na lang maghanap ng mag-aalaga sa akin na ibang tao? Marami ng problema si Bunso, Nay. Siguro naman po ayaw niyong sumabay sa iisipin niya. Ha? Anong problema? Ano kasi, yung katrabaho niya parang naiinis sa kanya. Lagi siyang sinisiraan sa mga amo niya. Hirap din siya makagalaw doon kasi parang lagi siyang pinaparinggan. Nagtitiis na lang siya doon dahil nga para may maipadala sa'yo. O sige ka, kapag nagsabi ka pa sa kanya, iisipin niya yon hanggang sa magkasakit na siya. Nakakaawa naman ang anak ko. Sana umuwi na lang siya kung ganun palang nangyayari sa kanya sa ibang bansa. Para sana kahit papaano, nakakasama niyang anak niya at ang pamilya niya. Kaya nga kapag kausap ko siya, lagi ko sinasabi na maayos lang ang lahat. Kasi nga nag-aalala ko sa nararamdaman niya. Ikaw po, bahala ka kung okay lang sa'yo na maging dagdag pa ng problema niya. Gusto niyo po bang tawagan ko na siya ngayon? Teka. Ay, hindi na. Wag na. Kawawa naman siya. Nung nakaraan niyo pa kasi ako pinipilit na tawagan siya. Huwag ka na rin gaano bang higi ng pera sa kanya. Kawawa naman ang anak ko. Hindi naman ako nang hihingi, Nay. Siya ang nagbibigay. Kasi kung hindi siya magbibigay, paano naman tayo rito? Hindi naman pwedeng wala tayong makakain.
Yung kukunin nating benepisyo ko. Ano? Wala pa ba yan? Ay hindi ko po alam eh. Wala na yata yun. Ang tagal na nun eh. Inaasikaso ko hanggang ngayon. Puro sila maghintay na lang daw ako. Mukhang wala na yun. Di na natin makukuha. Kumusta na po pala itong paan nyo? Nagagalaw ko naman na yan kumpara noong nakaraan na hindi talaga. O sige, hihilutin ko na lang. Nanahimik ang matanda dahil ang iniisip niya ay ang kalagayan ng anak niyang nasa ibang bansa. Naaawa siya rito pero hindi niya naman alam kung paano ito dadamayan. Ayaw niyang maging mas mabigat ang buhay ni Joy dahil sa kanya. Nakokonsensya nga siya na kahit matanda na siya at may sakit, ayaw naman niyang maging pabigat sa anak. Iniisip nga niya na kung hindi siya bigla ang nagkasakit noon, nakakakilos pa rin siya. Naaalagaan at naaasikaso ang sarili. Habang siya iniisip yon, ang panganay naman niyang anak nag-iisip kung paano pa siya hihingi ng pera sa kapatid niya. Hindi naman kasi totoo ang mga kwento niya sa ina. Sinabi niya lang yon para hindi ito magsumbong kapag tumawag na ulit si Joy. At nagwagi siya dahil nung tumawag nga ang bunsong kapatid ni Mercy Lee, walang ibang sinasabi si Maring kundi ang pagpapasalamat sa anak. Nay, ano ka po ba? Ayos lang po yun. Basta palakas po kayo ha. Para kapag uwi ko dyan, magkikita po tayo. Miss ka na rin po ng apo niyo eh. Konting panahon na lang po, malapit na ako magbakasyon. Kung umuwi ka na kaya, anak. Ako'y nay, hindi pa po kaya. Masyadong malaki po ang gastusin ngayon dyan sa Pilipinas. Kahit po doon sa asawa ko eh. May ipapaayos po kasi sa bahay namin doon. Hayaan niyo po ha, uuwi rin ng bunso. Basta lagi mong tatandaang mag-iingat ka lagi dyan, ha? Palagi kang magdasal para lagi kang ligtas at ilayo ka sa mga masasamang tao. Opo, Nay. Lagi ko po yung ginagawa. Kayo dyan, sigurado po ba kayong maayos kayo? Ha? Mabait naman po ba ang caregiver ninyo? Maayos naman ako lagi, anak. Huwag akong lagi mong isipin. Mabuti naman po. Yun ang gusto kong laging naririnig eh. Pasensya na po ha kung minsan late na akong nakakatawag. O kaya minsan hindi na talaga. Pagod lang po kasi talaga ako, Nay. Minsan gusto ko na lang matulog agad. Ayos lang yon, anak. Huwag ka mag-alala. Wala namang problema sa akin yung ganon. Basta kapag pagod ka, magpahinga ka, ha? Oo nga pala, bunso. May sasabihin ako. Teka lang, lalabas ako. Dito ka muna, Nay, ha? Wait lang. Ano yun, ate? Bakit kailangan malayo pa kay nanay? Hindi niya kasi pwedeng marinig. May sasabihin kasi ako. Kinakabahan naman ako sa'yo, ate. Hindi, iba naman to. Wala naman tong kinalaman sa kalusugan ni nanay. Kasi maayos naman siya eh. Ayoko lang iparinig sa kanya kasi tatanggi na naman to. Nung nakaraan kasi, ang sabi ng doktor, kailangan palitan yung higaan niya. Dahil nga matanda na siya, yung mga buto-buto niya, kailangan hindi masyadong... Nakalimutan ko tawag. Kapag kasi matigas o normal na foam ang gamit niya, naninigas yung buto niya. Kaya madalas sumasakit yung balakang o kung ano man sa katawan niya. O anong kailangan gawin doon? Kailangan bumili ng hospital foam. Hindi siya yung normal na foam na gamit. Ayaw na kasi ni nanay ipasabi sa'yo. Ang sabi niya pa, handa naman daw siyang magtiis. Kaso naaawa naman ako. Lagi ko siyang naririnig. Kahit hindi niya sabihin na nasasaktan siya, iniinda niya talaga yun. Hindi ko na pinaririnig kasi kinausap na niya ako kanina na wag ko na nga raw sabihin sa'yo. Ay, si nanay talaga. Hanggang ngayon ayaw pa rin ang tinutulungan. Mga magkano ba yun, ate? Isisingit ko na lang yun sa budget. Hindi na muna siguro ako magpapadala sa anak ko. Maiintindihan naman yun ng asawa ko eh. Nagpapabili kasi ng bike yung bata. Isabihin ko na lang sa susunod na sahod ko na lang. Nakakahiya naman. Sabihan mo na lang ako kung mga magkano ang kailangan ha para makabili tayo nun. Oo, sige. Nagtatanong pa ako nung mura lang sana. Ang mahal kasi nun eh. Yung maayos sana, ate. Baka mamaya mura nga. Pero mas lalo namang mahihirapan si nanay. Ang daming gastusin ngayon, ano? Kaya naghahanap ako ng part-time job ko rito eh. Meron akong pinapasukan na isa.
Kaso 2 beses sa isang linggo lang yun. Hahanap ako nung pwedeng buong araw para kapag day off ko. Salamat, bunso. Ang bait mo talaga. Basta para kay nanay. Salamat din ate ha. Kasi lagi kang andyan para alagaan si nanay. Kung wala ka dyan, ako, baka hindi rin maging maayos ang lagay ni nanay. Ingat kayo palagi dyan ha ate. Ha, lalo ka na. Alagaan mo rin ang sarili mo. Hindi na tayo bata. Ang dami ng masasakit sa katawan natin. Ha? O paano? Sige na ate ha, bababa ko na yung call. Tawag muna ako sa asawa ko bago ako bumalik sa work. Tuwang-tuwa na naman si Mercy Lee. Ibig sabihin lang nun, may pera na naman siya. Hahanap na lang siya kung magkano ba talaga ang presyo nung sinabi niyang kailangang bilhin, kahit na wala naman talagang sinabi ang doktor na kailangan yun. Ang alam lang ni Mercy Lee, hanggat may kinalaman sa kanilang ina, maglalabas ng pera ang kapatid niya. Iniisip niya kasi na hindi ito nauubusan ng pera sa ibang bansa, kahit na lagi na lang sila ang inuuna kaysa sa anak nito. Nagpadala nga ng pera si Joy at hindi na naman yon alam ng kanilang ina. Anong ginagawa mo? Bakit pinapalitan mo ang kama ko? Kailangan mo to, Nay. Mas maganda to. Sabi kasi ng doktor, mas magiging komportable ka raw po matulog. Ano namang pagkakaiba niyan doon sa luma kong higaan? Mas komportable pang ako doon. Ay baka mamaya ay matigas yan. Hindi yan, Nay. Halika, tingnan mo. Dahan-dahan lang, ha? Oh, wala namang nabago Ganun pa rin naman. Niloloko mo naman ako Baka hindi mo lang pansin, Nay. Pero meron yan. Teka, tawagan natin si Joy. Siya kasi bumili niyan. Ikaw na po magsabi kung komportable ka. Baka mamaya sumama ang loob nun kapag nalaman niyang hindi ka natuwa sa pinabili niya sa akin. Hindi naman talaga siya bumili. Ipinalit niya lang sa higaan niya. Palalaban niya na lang yon para hindi rin mangamoy. Matagal na kasing hindi napapalitan ang higaan ng ina. Dahil binanggit na naman niya ang pangalan ni Joy, hindi na naman makaapila ang ina. Hello, Nay! Ano po, kumusta naman? Ay salamat sa bago kong higaan, anak. Nabili na pala ni ate? Oo, napalitan na nga. Ang sarap matulog. Hindi na po sasakit ang balakang nyo niyan, ha? Bakit naman gumastos ka pa, anak? Para po sa inyo, Nay. Alam nyo naman na mas hindi ako matatahimik kapag alam kong nahihirapan kayo. Ang pera, Nay, kikitain ko pa. Kasi may isa pa akong trabaho. May mga nagbibigay din po ng tips sa akin doon. Ako, napakalaking tulong po nun sa akin. Ay, nahihiya na talaga ako sa'yo. Pakiramdam ko ay nagiging pabigat ako. Kailangan mo pang maghanap ng isa pang trabaho. Baka naman, huwag mo na kaya ako masyadong intindihin kasi. Matanda na ako. Hindi na rin naman magtatagal ang buhay ko. Naku, Nay, huwag ka naman po magsalita ng ganyan, no? Sinasabi ko lang ang totoo, anak. Kaya nga, kung maaari, huwag mo na rin masyadong sayangin ang pera mo sa akin. Ikaw, tumatanda ka na rin. May anak ka. Ang tagal mo nang hindi nakikita. Matanda ka na nga nagkaanak. Tapos tatanda ka pang hindi siya makakasama. Naiintindihan naman po yun ng anak ko, Nay. Tsaka uuwi naman din po ako. Uuwi o magbabakasyon lang? Huwag mo na akong intindihin, ha? Sinasabi lang nilang naiintindihan ka nila dahil wala naman silang magagawa. Ayokong kapag wala na ako, doon mo pa makikita na ang dami ring nawala sa'yo. Hindi naman ito tungkol lang sa pera, anak. Huwag mo na lang gaanong pansinin si Nanay, bunso. Nagdadrama na naman yan. Alam mo naman ang mood ng matatanda. Masaya siya kasi nandyan ka at tinutulungan kami. Paraan lang yan ni Nanay para sabihin na mahal ka niya. Naiiyak nga ako Para namang nagpapaalam na si Nanay. Kita mo, Nanay, mukhang maaapektuhan pa ang trabaho ni Joy. Sige na, bunso. Tawag ka na muna sa asawa mo. Salamat sa tulong mo sa amin ni Nanay, ha?
Agad na ring pinatay ni Mercily ang tawag. Maya-maya pa, nagsalita na naman ang kanilang ina. Anak, huwag ka namang hingi ng pera sa kapatid mo, ha? Para makaipon naman siya. Kung hindi naman talaga kailangan, huwag nang hingiin. Kapag matatanda talaga, paulit-ulit na lang ng sinasabi. Okay nga lang po, di ba? Kay Joy naman nagaling na ang pera babalik, pero ang buhay mo hindi na. Kaya nga nagsisipag siya dahil gusto niyang magtagal pa kayo sa mundong to. Aalis muna ako ulit, Nay. May bibilin lang ako. Anong oras ka na naman uuwi dyan? Baka manlalaki ka na naman, ha? Basta po, uuwi rin ako. Ay, huwag mo nang gastosin ang pera ng kapatid mo. Baka manghingi ka na naman sa kanya. Hindi na pinansin pa ni Mercily ang sinabi ng kanyang ina. Dahil para sa kanya, kapag may pera siya, akala niya hindi yun nauubos. Nakipagkita na naman siya sa kanyang nobyo. Nagpapabili pa nga ito sa kanya ng bagong cellphone. iPhone 16 Pro Max? Mahal yun, di ba? Meron na ba nun sa Pilipinas? Meron na yung tropa mo? Mga magkano kaya yun? Wala pa akong hawak ngayon pero parating na yung pera ni nanay. Nasa 90k lang yun eh. Kasya na kaya yun kung sakali? Tingnan na lang natin, sige. Ang pera na para dapat sa kanyang ina, handa siyang ibigay sa lalaki niya. At hindi lang yun, kung sakali man nakulangin ang pambili ng luho ang bata niyang nobyo, kailangan niyang umisip ng paraan kung paano siya hihingi sa kapatid niya. Ilang linggo ang lumipas, dumating ang pera. May nagasto siya roon dahil kumain sila sa labas ng nobyo. Kulang pa siya ng halos 8,000 para mabili ang naturang bagong labas na cellphone. Isang gabi, umuwi siya. Gising pa ang kanyang ina. Saan ka na naman ba galing? Nagpahangin lang po, Nay. Nagpahangin. Pero ayan, ganyan na naman niyang nasa leeg mo. Malamok kasi sa labas eh. Ang landi naman ata ng lamok na yun, ah. Hindi na tinigilan ang leeg mo. Si nanay naman. Minsan na nga lang magpakasaya yung tao. Ano na palang balita doon sa pera ko? Hindi pa rin ba yun nakukuha? Bakit parang ang tagal naman? Nung nagpunta tayo, ang sabi, ngayong linggo yun, ah. Wala pa nga po. Nag-follow up na ako. Sabi maghintay lang daw po. Ang susungit pa ng mga tao na yun. Kaya hindi ko na sila kinulit. Baka masigawan na naman ako. Para naman pong hindi nyo alam na ang bagal ng galawan dito sa Pilipinas pagdating sa mga ganyan. Hindi pa ibigay kung ibibigay. Bakit pala gising pa kayo? Hindi ako makatulog. Teka, inom po muna kayo ng gamot. Ayoko na yan. Nasusuka lang ako. Wala po kayong pagpipilian ha. Anong gusto nyo? Hindi talaga kayo makakatulog? Napupurga na ako sa mga ganyang gamot. Wala na bang iba? Yung mga herbal naman. Samahan mo kaya ako dun kay Kalando. Sino naman po yun? Ex nyo ba yun? Hindi. Albularyo yon. Bakit? Mukha po ba kayong naengkanto? Hindi naman sa engkanto lang yung ginagawa ng mga albularyo. Magaling din kasi yun ng manghilot. O kaya magbigay ng gamot na pwede kong inumin. Nung araw kasi, yung tatay ninyo, doon talaga siya nagpapagamot. Hindi naman nagamot nun si tatay. Pero natulungan naman siya kahit papaano. Umayos ang lagay niya. Gusto ko lang din sana magpahilot sa kanya. Dati kasi kapag may sakit sa katawan ko, siya yung naghihilot sa akin. Alam niya kung paano tanggalin yung mga sakit-sakit. Matanda na rin yon, Nay. Hindi na nun kaya manghilot. Huwag ka na magpapaniwala sa mga ganon. Matulog na po kayo. Luma na yung mga albularyo na yan. Namemera lang yan sila. Sige na po, pagod na rin ako matutulog na ako. Hindi pinakinggan ni Mercily ang ina. Sa mga araw na lumipas, parang nababawasan ang pera na hawak niya na pambili ng cellphone ng nobyo. Hindi pa kasi nagpapadala ang kapatid niya. Ilang araw pa bago yun mangyari. Minsan pa, tumawag si Joy. Ate, baka hindi ako makapagpadala ng sobra, ha? Okay lang ba na next sahod na lang kita bigyan ng allowance mo? Yung ipadadala ko na lang muna sana sa'yo yung pambili ng gamot ni nanay. Tsaka yung pambayad sa caregiver na kinuha mo. Tsaka yung bills dyan sa bahay. Ay hala, bakit naman? Kasi kailangan ng anak ko ng pera, ate. Ganun ba?
Hindi na ba madadagdagan yon kung sakali man? 1 buwan pa ang hihintayin ko niyan? Hindi na talaga kaya, ate. Humihingi nga rin ng tulong yung biyenan ko eh. Magpapa-opera siya ng mata. Sana okay lang, ate. Pero, promise. Promise ko sa'yo, next month, meron ka ng allowance, ha? Konting tipid lang talaga sa ngayon, ate. Sige, wala naman ako magagawa dyan eh. Sinabi niya lang yon, pero ang totoo niyan, problemado na siya. Kapag hindi niya nabilhan ng cellphone ang nobyo, malamang ay magtatampo ito sa kanya. Kilala niya pa naman ang batang yon. Kapag hindi nakuha ang gusto, malamang hindi siya papansinin. Hindi pa naman yun kaya ni Mercy Lee. Gusto niya laging masaya ang kasintahan para hindi siya nito ipagpalit sa ibang babae. Kailangan kong makaisip ng paraan para dagdagan ni Joy ang ipapadala niya sa akin. Magbibigay yon kapag may kinalaman kay nanay. Hindi pwedeng tungkol sa gamit dahil sasabihin nun pwede namang bilhin sa susunod. Teka nga, mukhang may kailangan na naman akong gawin. May binuksan na baul si Mercy Lee at sa loob nun may manika na gawa sa itim na tela. May litrato ng ina, nakaburda ang pangalan at kaarawan. May iilang karayom din na nakabaon sa katawan ng manika. Kailangan ulit kitang gamitin ngayon. Ano kayang gagawin ko? May 4 na karayom pa akong hindi nagagamit. Siguro dito na lang sa paa. Pagtusok pa lang ni Mercy Lee, ilang sandali lang ay napasigaw na ang kanyang ina. Bago siya lumabas, itinago niya ulit ang manika. Nay, ano nangyayari sa'yo? Aray ko po, ay nandinig ka sa mga paa ko. Tingnan mo, ay paano nabubulikat. Aray, hindi ko maigalaw. Ang sakit. Teka po, hihilutin ko. Nasaan na ba yung avocado oil mo? Huwag mo na lang hawakan. Aray ko po. Ang sakit. Inom ka na lang ng gamot, Nay. Hindi naman kita madala sa ospital. Bakit? Hindi po makakapagpadala ng extra si Joy. Libre naman ako doon. Aray! Hindi po, Nay. May bayad ka pa rin doon. Wala namang benefits dito sa Pinas na libre ang matatanda. Hihilutin ko na lang po. Teka nga, tawagan ko si Joy. Huwag na. Baka mag-alala pa ang kapatid mo. Aray ko po. Wala na po. Natawagan ko na. Hello, Bunso? Hello, ate. Bakit ka napatawag? Aray! Si nanay ba yan? Ano nangyayari sa kanya, ate? Ay, naku po. Bakit naman ganyang nasasaktan si nanay? Hindi ko rin alam, Bunso eh. Bali, bigla na lang siyang sumigaw. Naninigas daw yung paa niya. Hindi ko naman siya madala sa ospital. Wala naman akong hawak na pera kahit magkano. Naibayad ko na ng bills, tapos kabibili ko lang din ng pagkain namin. Ay, sakit. Teka lang, ate. Magpapadala ako ng pera, ha? Dalhin mo na kaagad si nanay sa ospital, ha? Diyos ko po, sana naman maayos lang si nanay. Teka, ate. Patayin ko na muna yung call. Padala lang ako ng pera sa'yo, ha? Narinig na naman ni Mercy Lee ang salitang pera. Kumikinang na naman ang mga mata niya. Epektibo talaga at mabilis silang magbigay ang kapatid niya kapag may kinalaman ito sa kanilang ina. Noong oras din na yon, nagpadala ng pera si Joy. Kaya ang ginawa ni Mercy Lee, niluwagan niya lang ang baon ng karayom para mawala ang sakit na nararamdaman ng kanyang ina. Hindi niya na muna tinawagan ang kapatid, pero sinabi niyang nakauwi na sila galing ng ospital kahit na hindi naman totoo. Natutulog na raw kasi ang kanilang ina, kaya bukas na lang siya tumawag. Hindi na masakit, Nay? Ano ba yun? Bakit naman ganun ang sakit kanina? Hindi na normal itong nangyayari sa akin. Paano pong hindi normal? May sakit po kayo sa buto, kaya kahit anong oras po, kahit saang parte ng katawan nyo, bigla talagang mananakit. Nakakatulong talaga yung binili kong avocado oil. Magmedyas na lang po kayo para hindi kayo lamigin. Ibalik mo na lang yung pera sa kapatid mo. Hindi naman natin nagamit.
Wag na, Nay. Kapag nalaman niyang hindi ka nagpadala sa ospital, magagalit yun. Sinabi ko na sa kanya na ayos ka na, kaya kahit paano, nakahinga na rin siya. Matulog ka na po hindi na yan sasakit. Sige na po, tulog na. Tuwang-tuwa na naman si Mercy Lee dahil may pera na naman siyang hawak. Sapat na para mabili ang luho ng nobyo. Nagawa niya ngayon kaya halos buong linggo, araw-araw niyang nakukuha ang ligaya na gusto niya. Laging nasa bahay nila ang lalaki niya. Gabi-gabi. Walang ingay na ginagawa dahil nga baka marinig ng ina. Sobrang saya niya noon dahil iniisip niya na lahat talaga ng gusto niya ay makukuha niya basta may pera siya. Hanggang sa naubos na naman ang hawak niya. Nagiging matamlay na naman ang relasyon nila ng batang kasintahan. Kaya kailangan na naman niyang umisip ng paraan kung paano bibigyan ng kapatid niya ng pera. 3 karayom na lang to. Kailangan kapag ginamit ko to, yun talagang malaking pera ang maibibigay sa akin ni Joy. Ano kayang pwede kong gawin? Kapag naubos to, wala na ako magiging ibang dahilan sa kanya para mapilitan siyang magbigay ng pera. Ay, hindi ko na muna pala gagamitin to. Maghahanap na lang ako ng maibebenta ko. Maraming gamit si nanay. Di naman niya magagamit yung iba ron. Makapaghalongkat nga muna. Ayaw pang gamitin ni Mercy Lee ang huling 3 karayom. Dahil inilalaan niya yon sa mga susunod na hihingi siya ng mas malaki pang pera sa kanyang kapatid. Matagal na niyang kinukulam ang kanyang ina. Yun din ang dahilan kaya umalis ang kapatid niya papuntang ibang bansa. Matanda na si Maring, kaya may iilan siyang mga sakit. Bago siya kulamin ni Mercy Lee, may mga iniinda na ito. Ang kaibahan lang, naaagapan ito at hindi kinakailangan ng malaking pera. Dahil nga walang trabaho si Mercy Lee at mukha siyang pera, naisip niyang gawin yon sa kanyang ina para mapilitan ng kapatid na magpunta ng ibang bansa. Simula noon, naging magaan ang buhay niya dahil ang dali lang manghingi kay Joy. Kapag hindi nagbibigay ang kanyang kapatid o kaya ay kulang, sa kanya ginagamit ang mga karayom. Isang beses niya lang pwedeng gamitin ang mga yon. Depende sa kung saang bahagi ng katawan ng manika niya ituturok, doon din ang sasakit. Gaya nga ng ginawa niya, kapag narinig ni Joy na nahihirapan ng ina, wala na itong nagagawa kundi ang bigyan siya ng pera. Walang ibang nakakaalam ng ginagawa niya, maliban na lang sa mangkukulam na nilapitan niya. Ni hindi nga niya alam kung anong mangyayari kapag naubos na ang mga karayom. Ang alam lang ni Mercy Lee, hanggat hawak niya yon, siya ang hindi mauubusan ng pera. Ilang araw pa ang nakalipas, naibenta niya ang mga lumang gamit ng kanyang ina. Kabilang na rito ang mga regalo na bigay rito at ang mga alaala ng kanilang ama. Saan galing ang pera mo? Anong pera, Nay? Narinig kita na may kausap ng lalaki. Binigyan mo siya ng pera. Huwag mong sabihin galing yon sa kapatid mo. Nakakarinig ka ng hindi namin naririnig, Nay. Hala ka dyan? Ganyan na ba ang matatanda? Ay huwag mo akong niloloko, Mercy Lee. Yung ibinibigay mo ba doon sa lalaki mo perang bigay ng kapatid mo? Ito na nga bang sinasabi ko. Kaya ayaw ko nang ihingi ka kay George dahil hindi mo ginagamit sa tama. Kawawa ang kapatid mo. Parehas lang naman po kaming kawawa, Nay. Ako nandito, nag-aalaga sa'yo. Ni wala nga akong asawa. Kasi nga po, pinili kong sa inyo na lang ilaan ang buhay ko. Pero hindi ko naman sinabing gugulin mo buong buhay mo sa akin. Ay nako, Nay. Kung ano-ano na naman niyang sinasabi mo. Pabayaan mo na lang kasi. Isa pa, kung may binibigay naman si Joy, hindi ko naman siya pinipilit, di ba? Kung ano man yung binibigay niya, tinatanggap ko. Kusang ang nagbibigay, pero sobra ka naman kung manghingi. Simula ngayon, kapag tumawag si George, sasabihin ko sa kanyang hindi na ako maggagamot. Hindi naman na rin ako gagaling. Para saan pa yung gagastos siya sa akin? Kung mamamatay din naman ako. Panay ka kasi ganyan. Panay ako ganito. Nagsasabi lang ako, nagtotoo. Hindi rin naman ako nakikinabang. Ang mas nakikinabang pa kung sino. Akala mo ba, wala akong napapansin ha?
Wala akong naririnig. Bahala ka kung anong iniisip mo. Basta ako, gagawin ko kung ano yung napag-usapan naming magkapatid. Para nga maalagaan ka nga namin. Tigilan mo na ang magiging mukha ang pera mo. Maawa ka na ba sa kapatid mo? Buti sana kung ang perang bigay niya, ginagamit mo para mapalago. Para kumita ka rin at hindi ka na sa kanila laging aasa. Paano na lang kung wala na ako, ha? Anong mangyayari sa'yo? Ayoko ng mga ganitong klase ng usapan. Naiinis ako. Ang bad vibes. Saan ka na naman pupunta niyan? Diyan lang sa kwarto ko. Dahil pinagbantaan na siyang magsasalita si Maring kay Joy, ang ginawa ni Mercy Lee, ginamit niya ang isang karayom. Itinusok niya sa likuran ng ina, kaya ang tama nun ay sa baga. Hirap huminga ang matanda, kaya kinailangan nila ng oxygen tank. Meron pa naman sila doon, kaso maliit lang yon. Ibig sabihin lang nun, may idadahilan na naman siya sa kapatid niya para makahingi ng pera. Kawawa naman si nanay, ate. Dalhin mo na kaya siya sa ospital. Hindi pwede kasi baka lalong mapahamak doon. Imbis na pagalingin siya, hindi na siya makalabas ng buhay. Paano yan? Ano kailangan gawin? Ate, gusto ko na umuwi. Parang hindi ko na mahihintay hanggang next year. Huwag ka na muna umuwi. Ano ka ba? Ang kailangan lang naman ni nanay yung oxygen tank. Bibili tayo ng malaki. Huwag ka mag-alala, magiging okay din si nanay. Padalan mo na lang ako ng pera, ako na ang bahala. Sa susunod na tatawag ako niyan, okay na si nanay. Huwag ka na umuwi. Alam mo naman na, wala ka pang ipon. May magbabago ba kapag umuwi ka? Dagdag lang sa gastos yon. Imbis na gamitin yung pera pambili ng pangangailangan ni nanay, magagastos mo lang sa pag-uwi mo. Ilang buwan na lang naman ang hihintayin mo eh. Papayagan ka na ng boss mo magbakasyon. Bayad pa yun. Libre pa yung pamasahe. Ibig sabihin lang, hindi ka na maglalabas ng malaking pera. Hindi naman ako matatahimik eh. Lalo na kung ano-ano nangyayari kay nanay, ate. Awang-awa ko sa kanya habang nakikita siyang ganyan, oh. Ang bigat sa dibdib. Iniisip ko kapag hindi pa ako umuwi. Huli na ang lahat. Ayoko naman ng ganun, ate. Lagi na lang akong nag-overthink. Malakas si nanay at nangako siyang magkikita pa kayo, di ba? Saka makakasama niya ulit yung apo niya. Huwag ka na dyan umiyak. Buhay pa naman si nanay. Huwag mo naman iparinig kay nanay na ganyan. Kasi baka mas lalo siyang ma-stress. Alam mo naman ang mga matatanda. Basta magpadala ka lang ng pera sa akin, makakabili ako ng kailangan. Malay mo, biglang gumaling si nanay, di ba? Magkano daw ba kailangan, ate? Wala pa kasi akong sahod eh. Pero baka mangutang na lang ako rito. Hindi ko pa alam eh. Pero padala ka na lang siguro sa akin kahit mga 20K. Kaya ba? Subukan ko, ate. Subukan kong maghanap ng pwede kong mautangan mamaya. Tawag na lang ulit ako, ha? Salamat. Sana bago maggabi makapagpadala ka na. Kasi baka hindi na umabot hanggang bukas yung oxygen tank ni nanay. Oo, ate. Mamaya lang din tatawag ako. Pumipintig na naman ang tenga ni Mercy Lee dahil magkakapera na naman siya ng ganun lang kadali. Ang kanilang ina, hindi makapagsalita, hindi makaapela na wag na siyang alalahanin, na wag na nga magpadala si Joy ng pera. Dahil hindi nga siya makapagsalita. Ilang oras lang din ang lumipas, nagpadala ng pera si Joy. Nung nakuha ni Mercy Lee ang padala, hindi muna siya tumawag sa kapatid niya. Ang sabi niya kasi, bibili pa siya ng kailangan ng kanilang ina. Pero ang ginawa niya, lumabas siya at naghotel sila ng nobyo. May pinabantay siya sa kanyang ina, habang siya nagpapakasarap sa buhay. Sobrang saya niya dahil masaya na naman ang bata niyang nobyo. Naulit pa ang paghingi niya, bago siya nag-isip ng ibang paraan pa para makahingi ng mas malaking pera sa kanyang kapatid. Nagamit na rin niya ang isa pang karayom, sa mata naman ng kanyang ina, para hindi na ito gaanong makakita. Sa ganung paraan, hindi malalaman ng kanyang ina ang nangyayari sa paligid. Maaaring marinig niya, pero madali lang yung manipulahin ni Mercy Lee. Hindi na talaga nakakakita si nanay, ate. Oo, bunso eh. Pero ayos na siya. Nakakahinga na ulit siya.
May naaaninag pa naman daw siya pero kapag maliwanag yun. Kapag kaharap niya ako, wala na siyang nakikita talaga. Kawawa naman si nanay. Ate, oo nga pala. Next week ha, uuwi ako. Ha? Biglaan naman yata. Pinayagan ako ng boss ko. Ang sabi niya, libre na raw ang pamasahe ko. Binigyan pa nga niya ako ng pere. Naawa siguro sa akin nung nalaman ng kalagayan ko. Ang sabi niya kasi, huwag ko na raw paabutin hanggang sa susunod na taon. Baka daw pagsisihan ko kapag hindi ko na nakita pa si nanay. Ganun? Ilang araw ka naman dito? Mabilisan lang ate. Baka nga 3 weeks lang ako. Papasundo ako sa asawa ko sa Maynila. Tapos sabay na kaming babiyahe papunta dyan. Makakasama na ulit ni nanay ang apo niya. Hindi ka na pala magpapadala ng pera sa susunod? Ay hindi na muna. Habang andyan ako. Kapag magpapadala ako, baka mga 1 buwan ulit pagbalik ko rito. Paano yung sinasabi ko? Bibili kasi ako ng wheelchair. Hindi na nga makalakad si nanay kasi nga hindi na siya makakita. Siguro ako na lang bibili nun ate. Huwag ka na lang muna maingay kay nanay na pupunta ko. Kami ha? Isorpresa sana namin kasi siya eh. So, wala ka talagang ipapadala sa akin kahit na magkano ngayon? As in, wala talaga? Paano kapag biglang kinailangan ni nanay ng pera bago ka umuwi? Wala muna ate. Bibigyan na lang kita kapag uwi namin dyan. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita kakalimutan abutan. Hintayin mo na lang muna akong makauwi. Magbigay ka na lang kaya muna. Inaalala ko kasi si nanay. Wala ka na bang hawak ate? Nung nakaraan lang ako nagpadala sa'yo, di ba? Wala na ba yun? Wala na ah. Ang dami ko kayang binili dito sa bahay. Padala ko ng 2K ha. Okay lang ba sa'yo? Wala na bang mas malaki dyan? Ilang araw na lang naman ate, andyan na ako. Huwag kang mag-alala. Sige ate ha, balik na muna ako sa work ko. Hindi na maipinta ang mukha ni Mercy Lee. Naiinis siya. Paano ba naman sila lalabas ng kanyang nobyo kung wala siyang pera? Halos murahin na niya ang kapatid niya pero wala naman siyang magawa. Kahit na anong pagpapaawa niya, hindi talaga dinadagdagan ang pera na ipapadala sa kanya. Pinipilit siyang maghintay. Nagtataka na nga rin ito kung bakit niya ba pinagpipilitan na magpadala ng malaki si Joy. Kung sinabi na nga sa kanya na uuwi ito ng Pilipinas. Dahil nga walang naibigay si Mercy Lee sa batang nobyo, inaaway siya nito. Hindi niya masuyo at alam niyang hindi ito magpapasuyo kung wala siyang perang maibibigay. Wala siyang kahit na magkano, maliban na lang sa 2,000 na bigay ni Joy. Anak, pakuha ako ng tubig. Palitan mo ito. Hindi ko gustong lasa. Tingnan mo nga, kakaiba siya. Baka may nahalo naman dito. Wala nga. Yung galing yan mismo sa ref. Iniinom ko rin yun. Wala naman ako ibang malasahan. Huwag ka na mag-inarte dyan. Naiinis ka ba? Masakit lang ang ulo ko. Ano ba naman kasi yan? Kauupo ko lang eh. Gusto mo naman akong utusan agad. Sana sinabi mo ng maayos. Hindi yung ganyan ka magsalita at makipag-usap sa akin. Oh, at least alam mo na. Naiinis ka na bang alagaan ako? Ayan ka na naman. Wala ka na namang ibang gagawin niya kundi ang magdrama. Ang dami kong iniisip, huwag ka na dumagdag. Ano bang iniisip mo? Basta! Siguro wala kang pera, ano? Inaaway ka ba ng boyfriend mo dahil hindi mo siya mabigyan ng suhol? Ano pinagsasasabi mo dyan? Alam ko na yung ganyan. Hindi na ako bata para hindi malaman ng mga ganyang galawan, ha? May narinig ako nung pinababantayan mo ko. May kausap yung isa nating kapitbahay. At usap-usapan nila na lagi kang may kasamang bata. May nakakita pa nga sa inyong lumabas ng hotel. Kaya alam ko na sa kanya nauubos ang pera mo. Ay sa bagay, sino pa naman kasing bata ang papatol sa matanda kung wala siyang pera? Kaya ganyan ang nangyayari sa inyo, Nay eh. Kasi kakaiba kayo mag-isip. Mas naniniwala pa kayo sa mga sinasabi ng ibang tao. Naiinis ako dahil wala na ako ibang ginawa sa buhay ko kundi ang alagaan ka. Nakakapagod din tong ganito, no? Ako yung nagpapaligo sa'yo. Kailangan pa kitang linisan, bihisan, pakainin. Lahat na.
Napupuyat ako ni hindi ako makalabas para makapagsaya man lang. Kasi paano ko nga naman yung gagawin kung kailangan lagi kitang alagaan? Sinabi ko ba kasing gawin mo yon? Hindi ka pa magpasalamat sa mga ginagawa ko sa'yo? Hindi ko hiniling sa'yong alagaan mo ko, Mercely. Una pa lang, sinabi ko na sa inyo ni George na dalhin niya na lang ako sa nursing home dahil ayoko maging pabigat na matanda. Pero ano, ang sinabi mo, aalagaan mo ko? Hindi ko lang to sinasabi sa'yo, pero alam kong dahilan kung bakit mo ko inaalagaan. Hindi dahil may malasakit ka sa akin bilang ina mo. Hindi rin dahil mahal mo ko. Alam mo kung bakit? Dahil sa pera na kapalit. Yan naman ang gusto mong isipin eh. Anong magagawa ko? Dahil yun ang totoo. Mukha ka kasing pera. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Huwag mo ako simulan ngayon. Inis na inis si Mercy Lee dahil kahit na totoo namang mukha siyang pera, hindi niya matanggap yun. Buong araw siyang nasa loob ng kwarto. Hindi niya pinakain ang ina. Hindi niya rin ito nilinisan. Dahil para sa kanya, hanggat walang pera, wala siyang gagawin. Mainit din ang ulo niya, lalo pa hindi sila magkasundo ng nobyo. Hindi siya pinapansin ito. Bukas pa naman uuwi si Joy. Teka lang, kapag umuwi na si Joy, baka naman may masabi si nanay sa kanya. Malamang hindi yun magpipigil. Kilala ko pa naman siya. Baka sabihin nun na pinipirahan ko lang talaga si Joy. Nako, baka magsabi pa yun ng mga chismis tungkol sa akin. Teka nga lang, may isa pa akong karayom dito. Gagamitin ko na to. Sa lalamunan ko ituturok para hindi makapagsalita si nanay. Ewan ko na lang kung may lumabas pang boses sa kanya. Mariin niyang itinarak ang karayom. Yun na ang kahuli-hulihang hawak niya. Kung may mangyayari mang masama, wala na siyang pakialam. Kung tungkol ba sa kanyang ina o sa kanya. Ang alam niya lang, kailangan niya ng pera para suyuin ang nobyo. Kinabukasan, dumating na nga si Joy. Kasama nito ang anak niya at ang asawa niya. Nanay, miss na miss po kita. Ano po, kumusta na po lagay niyo? Nakakahinga po ba kayo na maayos? Ano pong nararamdaman ninyo ngayon, Nay? Ate, bakit hindi nagsasalita si nanay? Hindi ko rin alam eh. Kahapon namamao siya. Kanina biglang wala ng boses na lumalabas. Hindi kaya may problema siya sa lalamunan? Dalhin natin siya sa ospital. Wag na muna. Baka kung ano na namang itusok sa kanya doon. Alam mo naman na matanda na si nanay. Mahina na katawan yan. Kapag dinala natin yan sa ospital tapos maling gamot ang tinurok sa kanya, alam mo na kung ano mangyayari sa kanya. Sasabihin nila wala silang pananagutan dahil matanda na nga si nanay. Hintayin na lang natin. Makakapagsalita ulit siya. Ganun ba? Excited pa naman ako makausap si nanay ng personal. Nay, ito na po ang apo ninyo, oh. Miss na rin po kayo ng apo niyo. Ang higpit ng yakap. Magluluto na ako. Teka lang. Ano bang gusto mong ulam? Miss ko na ang tinola, ate. Kahit yun na lang sana. Okay, sige. Teka lang. Oo nga pala, baka may pera ka na dyan. Pahingi muna ako. May babayaran lang kami. 5K kasi yun eh. Sabi ko pagdating mo na lang. Hindi ba yung pwedeng mamaya na lang? Hindi pa umiinit ang upo ko rito, oh. Para namang nagmamadali yung babayaran mo. Baka nga hindi pa nun alam na nandito na ako. Sinasabi ko lang, kasi baka makalimutan ko. Alam mo naman kapag matatanda na, ang bilis makalimot. Ay, sige na nga. Ito na, ate, oh. Ano palang pinagkagastusan mo? Bakit ang laki ng nautang mo? May binili kasi akong gamit ni nanay. Yung nilalagay niya sa likod niya, para pag uupo siya ng matagal, hindi sumasakit agad. Ayan oh, check mo nakalagay sa likod niya. Kasi nung mga nakaraang araw, hindi tumatagal ng ilang minuto ang pag-upo niya. Kapag inihiga ko na siya, kumikirot daw yung buto-buto niya. Eh alam mo naman na ayoko naririnig na nasasaktan ng ganun si nanay. Kaya kahit na hindi mo ako pinadala ng pera, gumawa na lang ako ng paraan. Kamo, magbibigay ka na lang pag uwi mo. Sige ate. Salamat ha. Nasan pala yung bagong caregiver? Di ba ganitong araw ang duty niya? Hindi ko na muna pinapasok kasi mga 3 weeks ka rito, tama ba? Para ako na lang. Tayo na lang muna mag-alaga kay nanay.
Akala ko kasi nandito siya. Maibibigay pa naman ako sa kanya. Ilang taon na ba yon, ate? Hindi ko pa kasi siya nakikita eh. Hindi mo naman pinakita sa akin eh. Nasa late 20s siya. O sige na muna, magluluto na ako. Pahinga muna kayo dyan. Ay, oo nga pala. Okay na yung kabilang kwarto. Bukas lang bintana nun para lumabas yung amoy alikabok. Pero pwede nang tulugan dun. Ang dami pang gustong itanong ni Joy, pero halos iniiwasan yung sagutin ng ate niya. Hindi na lang niya inulit ang ibang tanong dahil baka pagod na rin si Mercy Lee. Habang si Mercy Lee, ang iniisip niya lang ay kung paano pa siya hihirit ng pera sa kapatid. Mabuti na lang nagawa niya ng paraan na hindi na makapagsalita ang ina. Panay lang ito iling o kaya ay tango kapag may tinatanong sa kanya. Isang araw, nagpaalam si Mercy Lee na aalis siya. Nanghingi pa nga siya ng pera sa kapatid niya. Ang pera na yon, ibibigay niya sa nobyo niya. Maliit na halaga para sa kanya, kahit na malaking tulong sana yon kung gagastusin niya sa tama. Baby, pwede na muna yan ha. Huwag ka naman magtatampo sa akin oh. 3 days mo talaga akong hindi kinausap. Miss na kaya kita. Hayaan mo, saglit lang naman yung bunso namin dito eh. Pag alis nun, magpapadala ulit yun ng pera sa akin. Mabibigyan kita ng allowance. Magbabakasyon na rin naman kasi, di ba? Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakakuha na ulit ako ng pera sa kanya, marami ka na ulit pera. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Talagang kampante siyang may makukuha pa siyang pera sa kapatid niya. Ang hindi niya alam, nakakaramdam na rin si Joy, lalo na nung nakauwi na ito ng Pilipinas. Hindi nga nakakapagsalita ang ina nila, pero hindi naman pipe ang mga kapitbahay nila. May mga nagsumbong sa ginagawa niya, gaya na lamang ng pag-iwan niya sa ina niya na mag-isa o pinapabayaan sa kung sino man. Nalaman na rin ni Joy na wala naman talagang bagong nag-aalaga sa kanilang ina. Dagdag pang may usap-usapan sa kanilang may batang nobyo si Mercy Lee. Hindi agad siya kinumpronta ng kapatid. Tiningnan muna kung kusa ba siyang aamin. Ha? Bakit niyo naman biglang naisip na dalhin sa ibang probinsya si nanay? Sino mag-aalaga sa kanya doon? Andito na nga ako eh. Yun na nga ang usapan natin noon pa, di ba? Ano namang nagpabago sa isip mo? Siguro kukuha na lang ng bagong caregiver. O kaya yung caregiver na sinasabi mong kinuha mo, nakatulong mong mag-alaga kay nanay. Baka pwede mo siyang papuntahin ngayon. Busy yung tao na yon. Huwag niyo na kasing alisin dito. Mas komportable nga si nanay na nandito siya eh. Lalo na pag ako yung bantay niya. Ano ba talagang iniisip mo, Joy? Alam mo, huwag mo na akong daanin sa mga ganito. Masyado na tayong matanda para hindi idirekta ang problema sa isa't isa. Gusto mo magderetsahan na tayo, ate? Sige nga. Saan mo din na lang lahat ng perang pinadadala ko sa'yo? Ang sabi mo, pinagawa mo ang bubong sa likod. Bakit hindi ko makita na bago yun? Nasaan yung hospital bed ka mo? Ha? Mukhang normal bed yan, ate. Isa pa, ang sabi mo dinadala mo sa ospital si nanay. Pero bakit wala siyang record doon? Ano yung sinasabi nila na pinababayaan mo si nanay? At yung boyfriend mong 18 years old, nasunod lahat ng luho sa'yo? Talaga bang mas naniwala ka pa sa kanila kaysa sa akin na laging kasama ni nanay? Kung nakakapagsalita lang si nanay, masasabi niya sa'yo kung paano ko siya alagaan. Kung paanong may mga gabi na hindi ako nakakatulog dahil lagi ako nasa tabi niya. Yan ang hirap sa'yo eh. Nagpunta ka lang ng ibang bansa, nagbigay ka lang ng pera. Akala mo kung sino ka na kung makapagsalita. Lahat naman ng bigay mo sa akin, tinutulong ko naman kay nanay ah. Dapat nga makapagsalita na si nanay para malaman na natin kung ano ba ang totoo. Sige, gawin mo ang lahat para malaman ang sagot mula sa kanya. Buisit to? Ang yabang mo ah. Akala mo kung sino ka na? Hindi na nakipag-usap pa si Mercy Lee sa kanyang kapatid. Pero desidido pa rin talaga si Joy na ilipat ng probinsya ang kanilang ina. Ibig sabihin lang nun, maiiwan si Mercy Lee sa bahay nila. Wala na siyang matatanggap na kahit na anong sustento mula sa kanyang kapatid, baka maghiwalay pa sila ng kanyang nobyo pag nagkataon. Para makontrol ang sitwasyon, kinuha na naman ni Mercy Lee ang manika. Wala na siyang makuha na karayom dahil naitusok at nagamit na niya lahat. Siguro naman pwede kong gamitin ulit tong ibang karayom.
Parehas lang din naman na itong manika na to yung ginamit kay nanay. Nakakainis. Wala na kasi akong pagpipilian eh. Bahala na. Kinuha niya ang 2 karayom na gamit na. Itinusok niya yon sa ulo at sa dibdib ng ina. Hindi niya alam kung anong mangyayari, pero kung eepekto yon, malamang ay diretsyong mamatay na ang kanilang ina. Wala na siyang pakialam doon. Ang iniisip niya, kapag namatay ang kanilang ina, may pera pa rin siyang makukuha. Hindi lang sa mga abuloy, kundi yung pera na mapagbebentahan ng mga ari-arian gaya ng bahay at lupa. Siya ang panganay, kaya iniisip niyang sa kanya mapupunta lahat. Lalo na at wala siyang asawa. Halos 2 araw ang lumipas, walang nangyayari. Kaya inulit niya ang paglipat ng mga karayom, pero walang nangyayari. Hindi niya alam kung dahil ba nagamit na niya ang mga yon, kaya hindi na gumagana. Kahit na ganun, hindi pa rin siya tumitigil. Hanggang sa nagulat na lang sila, nakakapagsalita na ulit si Maring. Naigagalaw na niya ang mga paa niya. Kahit papaano, nakakakilos na siya paunti-unti. Anong nangyayari? Ay bakit tinatanong mo? Hindi ka ba natutuwa sa himala? I mean, paano? Sa gamot ba yan? Imposible kasi. Anong imposible, ate? Sinabi na kasi ng doktor na hindi nagagaling si nanay. Hindi na siya makakalakad ulit. Saka, paano? Ang tagal ko na siyang inaalagaan tapos biglang ganyan lang kabilis siyang gagaling? Matuwa na lang tayo, ate. Hindi rin naman namin alam kasi biglang ganyan na lang eh. Hindi pa naman sobrang magaling si nanay, pero kahit papaano, nakakapagsalita na ulit siya. Eh di ba? Yun naman ang gusto mo? Yung magkaalaman na tayo sa mga ginawa mo? Ewan ko sa'yo kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi mo. Imbis na maging masaya tayo, gusto mo yung gulo. May gusto ka lang patunayan. Huwag na nga kayong mag-away na dalawa. Hindi ko raw uungkatin kung anong nangyari doon. Pero magdadesisyon na akong sasama kay George. Tingin mo ba maaalagaan ka ng mga tao doon? Asa ka naman na makakapagtiis sila sa'yo? Hindi ko na kailangang isipin kung maaalagaan ako na maayos. Dahil mukhang kinakaya ko naman na kahit paano ang sarili ko. E parehas lang din naman yun ang pananatili ko rito. Ang ibig sabihin lang nun, ate, hindi na ako magpapadala ng pera sa'yo. Ano ba talagang ginawa mo, ha? Wala nga akong ginawa. Lumapit kayo sa albularyo? Hindi. At bakit naman kami lalapit dun? Hindi nga ako naniniwala dun eh. Hindi ka ba naniniwala sa amin na biglaan yan? Na isang himala ang paggaling ni nanay? Ano namang kinalaman ng albularyo, anak? May ginawa ka ba na kailangan pang ilapit sa kanila para lang gumaling ako? Ay, wala naman. Pero kasi... Gumaling na ako. Yon ang mas mahalaga ngayon. Hindi ka na mahihirapang alagaan ako. Huwag kang mag-alala. Pwede mo nang gawin kung anong gusto mong gawin sa buhay mo para hindi ka nagagalit sa akin. Para hindi mo ako sinisisi na hindi ka na nakapag-asawa. Kaya sasama na rin ako kay George para bigyan kita ng panahon para sa sarili mo. Hindi mo na ako pananagutan ngayon. Anong nangyayari? Sobrang imposible nito. Hindi pwede. Ang bilis ng mga pangyayari at hindi na yun maipaliwanag ni Mercy Lee. Hindi niya alam kung bakit gumaling ang kanyang ina. Lalo na ang ginawa niya ay dapat mas lalala pa ito. Sinubukan niyang itanong sa mangkukulam na nilapitan niya, pero hindi na niya ito matagpuan. Hindi niya alam kung saan na ito lumipat. Habang naghahanap siya ng kasagutan, bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang talambakan. Ah! Bakit hindi ko maigalaw ang paa ko? Ano ba to? Aray ko! Ah! Aray! Parang mapuputulan naman ako ng ugat. Aray! Aray! Nagpatuloy siyang maglakad hanggang sa makauwi siya. Hirap na hirap siya. Pagkarating niya ng bahay nila, wala nang tao roon. Wala na ring mga gamit. Mukhang umalis na ang kanyang ina at kapatid. Noong tinawagan niya si Joy, hindi na ito sumasagot. May isang mensahe na iniwan sa kanya ang kapatid niya.
Doon, nagpapaalam na nga itong luluwas na sila ng probinsya ng asawa ni Joy, kasama ang kanilang ina. Sinabi rin sa kanya na sana raw wag na siyang lalapit ulit sa kanila. Pinuputol na raw nito ang kanilang ugnayan. Wala na siyang makukuha na kahit na anong tulong mula sa kanyang kapatid. Kasabay nun, ang paninikip ng dibdib at matinding sakit ng ulo ni Mercy Lee. Napapahiyaw siya sa sakit. Humihingi siya ng tulong. May nakarinig naman sa kanya. Dinala siya sa ospital, pero nung tinurukan na siya ng gamot, namaga ng sobra ang braso niya. Tila ba doon naipon ang gamot at hindi ito dumaloy sa mga ugat niya. Ang sakit! Aray ko! Aray, ayoko na! Nay! Joy! Tulong! Aray ko! Kahit na anong sigaw niya at hingi ng tulong sa pamilya niya, wala na siyang malapitan. Sinubukan niya rin sa nobyo niya pero itinanggi na kakilala siya nito. Hindi na siya tinulungan, kinalimutan na rin siya. Ang lalaking pinili niya higit sa pamilya niya at pinaglaanan niya ng lahat ng pera niya, ganun lang siya kadaling iniwan. Ang masakla pa sa nangyari sa kanya, mag-isa na lang siya sa buhay. Walang handang tumulong at mag-alaga. Sinubukan niyang kausapin ang mga kamag-anak niya pero wala sa kanila ang handang mag-alaga sa kanya ng walang bayad. May tumutulong gaya ng pagbibigay ng pera at pagkain pero wala ang tunay na malasakit na hanap niya. Kung ano ang nararamdaman ng kanyang ina nung kinulam niya ito, siya namang balik sa kanya. Hindi yun dahil sa albularyo. Tunay na hindi nagpagamot si Maring. Kusa yung nawala noong labagin ni Mercy Lee ang napag-usapan nila ng mangkukulam. Na ang gamit na karayom, hindi na niya pwedeng ulitin. Pero ang ginawa ni Mercy Lee, sa kagustuhan niyang mas lalong mapahamak ang ina, lahat ng karayom na nagamit na ay inilipat niya ng pwesto. Hindi siya nakinig. Mas nanaig sa kanya ang kasamaan at pagiging mukhang pera, kaya lahat tinatamasa na niya. Aray! Ayoko na! Hindi ba pwedeng tapusin na lang tong lahat? Aray ko! Puno siya ng pagsisisi. Pero ano pa bang magagawa nun? Kahit na umiyak siya ng dugo at oras-oras humingi ng tawad, hindi na niya maibabalik ang pamilya na mahal siya noon. Lalo niyang naisip ang kanyang ina. Naaalala niya kung paano siya alagaan nito noong bata siya. Kapag may sakit siya, at ang bunso niyang kapatid, kung paano ito magbigay ng suporta sa kanya. Sinayang niya lahat ng yon dahil mas pinili niya ang pera kaysa sa pamilya. Hanggang sa panahong kasalukuyan ay buhay pa rin si Mercy Lee. Mag-isa sa buhay, hindi pa rin siya kinakausap ng pamilya niya. Kahit balita, wala siyang makuha. May tumutulong din sa kanya sa kanilang komunidad, pero hindi yun sapat para maramdaman niyang may nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Labis ang naging pagsisisi niya na kung maibabalik lang daw niya ang panahon, una pa lang, hindi na siya umasa sa itim na kapangyarihan. Hindi na niya niloko ang kapatid niya. Hindi na niya sinaktan ang kanyang ina. Dahil mas higit pa pala sa iniisip niya ang karma na babalik sa kanya. Minsan talaga, may mga taong nagiging ganid sa pera na handang ipagpalit ang pamilya o pagmamahal para lang makuha ang gusto nila. Ngunit sa huli, hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking halaga ang tiwalang nasira, ang pagmamahal na nawala at ang pagsisising habang buhay na dadalhin sa puso. Ang pera ay maaaring maubos at muling kitain, ngunit ang pagkakataong magmahal, magmalasakit at itama ang pagkakamali ay hindi laging bumabalik. Kaya habang may panahon pa, piliin nating maging tapat at unahin ang pamilya kaysa sa pansamantalang kapakinabangan. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa, kundi sa kabutihang iniwan natin sa mga taong mahal natin.
Huwag mo nang hintayin na mawala ang lahat sa'yo bago ka pa magbago. Dahil baka dumating ang araw, maaaring ang perang matagal mong ipinaglaban ang siyang maging dahilan ng pagkawala ng mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Huwag maging mukhang pera na kapatid. Kayo ba mga apo? Nakakilala na ba kayo ng taong mukhang pera? Yung sobrang sinasamba ang salapi na handang manlamang kahit pa kapamilya nila? Maaari kayong magbahagi sa amin ng inyong kwento. Isabay nyo na rin ang inyong opinyon at komento. Naway may hatid na aral sa inyo ang kwentong ito. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pagsubaybay at pakikinig mga apo.